This story has themes that are not suitable for children and people who are sensitive. Listen at your own risk. Thank you. Habang hawak ang mga bata, nagmungkahi si Fernando. There are big telescopes in the East Wing. We can check out the stars. Do you want to go and have a look? Ang mga salitang yon tila ba nagpapa-excite sa dalawang bata. But his eyes fell on Camilla. Bahagya namang yumuko si Camilla, tinanong ang mga bata. Gusto niyo bang panoorin ang mga bituin? Yes po, Tita Pretty. Masiglang sagot ni Axel. Nagpunta sila sa sinasabing lugar ni Fernando at di mapigilang mamangha ni Camilla dahil napakaganda ng pagkakagawa ng studio na may malawak na balcony. May malalaking globes at astronomical constellations figured on at sa balcony matatagpuan ang dalawang naglalakihang telescopes. The place was not open to the public yet and so they were the only ones in that place. Mabilis tumakbo ang mga bata sa telescopes. Wow! This is so big! Let's try it, Kelsey! Ani Axel. Tumalon-talon ng mga to, pilit na inaabot ang lens ng telescope, pero salit na mga bata hindi nila yun maabot. Parehong natawa sina Camilla at Fernando, tsaka lumapit para buhatin ng mga to, para makita mga bituin sa lente ng mga telescope. Karga-karga ni Camilla si Ashley, nakaya po sa mga braso nito sa leeg niya, habang ang mukha ay nakatuon sa lente. Wow! Bulong ni Ashley. Ganon din ang ginawa ni Axel habang karga-karga ito ni Fernando. This is so cool! The stars look shiny. Are there many of them? Kuryosong tanong ni Fernando sa anak. Tumango si Axel. Yes, Daddy. They look so big and surreal. Bumulong naman si Ashley kay Camilla. Your turn, Mommy. Pagkasabi nun bahagyang naglikot si Ashley. Waring gustong bumaba. Iniyaan naman to ni Camilla at sinundan ng tingin. Ashley went inside the studio and played with the huge globes. Napapansin ni Axel ang kambal, nagpababa rin to para puntahan ang kambal. Di mawala ang ngiti ni Camilla habang pinapanood ng mga anak, hanggang mapabaling siya kay Fernando na tila ba kuryosong pinapanood ng mga bituin mula sa telescope. Dahil kuryoso din siya, tiningnan niya rin ang kalangitan gamit ang telescope sa kanyang harapan. Ang ganda! Aniya. Namamanghang tinignan ng mga bituin, animoy napakalapit lang. Natutuwa siya sa pagtingin sa kalangitan at nalahis pa sa ibang direksyon ng telescope. Ilang beses niya ginawa yun hanggang sa makakita ng shooting star. Shooting star! Bulalas niya. Nagulat at natod siya sa kinatatayuan ng maramdaman ang isang pares na mga kamay na humawak sa kanyang bewang. She slightly pulled away and saw Fernando's face very close to hers. Where? Tanong ni Fernando na nakisilip sa telescope na nasa harapan nila. Napanunok siya at ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Is it gone? Tila walang mali siyang tanong pa ni Fernando. Nang di makasagot, bumaling sa kanya ang mga mata ng lalaki. Kumurap siya at tumikim. Iniiwas ang tingin at nilapit ang mga mata sa telescope. Wala na, sagot niya. Di siya mapakali. Pakiramdam niya naririnig din ni Fernando ang malakas sa tibok ng puso niya. This feels good, ani Fernando sa marahang boses. Never thought I'd got to bond with you over a stargazing activity. Pagkasabi noon, lumayo na si Fernando sa kanya. Otomatiko sinundan ng mga mata niya ang lalaki. Di niya alam kung ba't parang may malungkot na parte sa kanya dahil lumayo ito. Naglakad ang lalaki palapit sa mga bata, nakisali sa diskusyon ng kambal tungkol sa constellations. Dahil napakasaya nilang panoorin, nilabas ni Camilla ang kanyang phone, lihim na kinunan ng picture mag-ama. May ngiti sa labi niya nang tingnan ng picture. She then hid her phone inside her jeans pocket and joined them. Dahil di pa nakakabalik ang mga kaibigan na pagdesisyonan ni Camilla at Fernando na dalhin ang mga bata sa hot spring. Kasama ni Camilla ang anak na si Ashley sa women's locker room. Tinutulungan tong magbihis ng pang-swimming na kasuotan. Mommy, miss ko na po mag-talk. Di po ako makapag-talk kapag nandyan si Daddy, nakakainis. Reklamo ni Ashley at nangahaba pa ang uso nito habang nakahalokip-kip. Marahan niyang pinisel ng mataba nitong pisngi at natatawang sinabi, di ba ang sabi naman ng daddy mo sa'yo, gusto niyang magsalita ka na magsalita? Why aren't you speaking more? Mommy, I can't do that po. Kasi si Kelsey po, di pa naman niya kaya mag-talk na mahaba. If I keep talking and talking, then our secrets will be easily revealed. Camilla rubbed Ashley's back and sighed.
Salamat at parati mong inaalalang bunso ninyong kambal, baby. You are a hardworking accomplice. Let mommy give you a big hug and kiss. I miss you so much, mommy. Natutuwang wika ni Ashley at saka niyakap siya. Hinalikan niya ang pisngi nito at pinaulanan ng halik ang leeg. Dahilan para malakas tumawa ang bata. But mommy, sana po maging okay na kayo ni daddy. You look nice together po. Kumurap siya sa sinabi ng anak. Di inaasahan marinig ang bagay na yon sa makulit na si Ashley. Don't worry, baby. Ginagawa naman ni mommy ang lahat para mabawi kayo. Umiling si Ashley. Mommy, we want a complete family po. Please, don't you love daddy anymore? Napanunok si Camila. Di niya alam paano sasagutin ng anak dahil di niya rin maintindihan ang nararamdaman niya para kay Fernando. Natatakot siya sa totoo lang. Sa huli, niyakap niya si Ashley at marahang tinapik-tapik ang likuran nito. Hindi ko alam, baby. Basta't ang alam ko lang ngayon, gagawin kong lahat para makuha kayong apat sa daddy ninyo. I miss you and Axel very much. Araw-araw ko kayo naiisip. Anya. I love you, mommy. Can I sleep with you tonight? Pakiusap ni Ashley. Hinarap niya ang anak at inayos ang buhok nito. Of course, but we have to ask your daddy first, ha? Tumango si Ashley at niyakap siyang muli. Thank you, mommy. I'll convince daddy. Ngumiti lamang siya at pumikit. Dinama ang yakap ng anak. Pagkatapos magloblob sa hot spring, umahon na sina Camila at Ashley. Binihisan niya to at saka kinarga palabas ng locker room. Sakto kakatapos lamang din na Fernando at Axel at nakasalubong nila sa hallway. Tumakbo si Ashley kay Fernando, niyakap ang mga hita nito. Bumaba ang tayo ni Fernando sa anak. His precious daughter gave him puppy eyes. What's wrong, sweetheart? Daddy, I want to sleep with Tita Pretty tonight. Ani Ashley sa mumunting boses. Nagulat si Fernando na magsalita ito. His daughter's voice was very soothing, ngunit gumunot ang kanyang noo sa pinaalam nito. Sweetheart, it will be troublesome for Tita if you sleep with her. Malikot ka matulog. You should sleep with Daddy and Kuya Kevin. Marahang saad ni Fernando. Agad sumimangot ang mukha ni Ashley sa narinig. No, Tita Pretty agreed. Pagkatapos sabihin niyo, nilingon ni Ashley si Camila na para bang nangihingi ito ng tulong. Bilang ina, hindi matiis ni Camila ang anak. She would always do whatever she wants as long as it's not troublesome or wrong. Bilalingan niyang tingin si Fernando at tipid tong hinitian. Don't worry, I don't mind. Sanay naman ako na mag-alaga ng mga bata, wika niya. Tamango si Ashley at bumaling muli kay Fernando. See, Daddy, Kelsey's not lying po. Umiling si Fernando. Di pa rin pumapayag. No, sweetheart, it's too much for Tita Camila. Daddy, please? Pinagsiklop ni Ashley ang kanyang mga kamay. At pinagpaawa effect pa. You're the best, Daddy. I love you so much. Bumuntong hininga si Fernando, tinignan si Camila. Di mawala ang ngiti sa labi ng babae habang pinapanood ang bunso nila. Bumaba ang tayo niya kay Kelsey na tuloy pa rin sa pagpapakyud. Maraming salitang nabigkas ang anak niya para lang magkasama sa pagtulog ang kanyang ina. He would feel guilty if he wouldn't allow her to sleep with her mom. Fine, Daddy agrees. Pumalakpak si Callie nang marinig at tumalon. Ako rin, Daddy. I wanna sleep with Tita Pretty too. Wika naman ni Axel. No, Kevin. But why can Kelsey? Ako po hindi. Because you are a boy. Ani Fernando at ginulo ang buhok ng lalaking anak. Even if I'm a boy, I'm still a child, Daddy. Tinignan ni Fernando ang anak. You're not a 3-year-old child anymore, sweetheart. You can sleep alone in the bed as a matter of fact. Gumuso si Axel. But 5 years old is not very old. It's still a... No. Daddy, why are you being so mean? Pinanood lang ni Camilang mag-ama. Di niya mapigilang matawa sa pagtatalo ng mga to. Talagang matalino si Axel at marunong mga twiran. Nang mapansing iiyak na to dahil nagmamatigas ang ama, lumapit siya at tinapik ang braso ni Fernando. It's fine. You can let him come with Kelsey. Fernando glanced at her. May kung anong hinahanap na emosyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos kumurap at bumaling kay Axel. Do you promise me that you won't be naughty in Tita Camila's suite? Nagliwanag ang mukha ni Axel at mabilis tumango. I promise, Daddy. I won't make likot and sleep early. Then, fine. Fernando sighed and nodded his head. Yay!
Parehong sabi ng kambal. Kelsey, let's go. Nag-angat ng tingin si Axel sa mommy nila. Tita Pretty, we'll wait for you in the lobby. Tumango si Camila at pinanood ang mga bata na masayang tumakbo papunta sa lobby ng resort. Kids, really? Sabi ni Fernando at napapailing na lamang. Binalingan ng tingin ni Camila ang lalaki at napatawa. Ganyan talaga, we give what they want. Are you going to be fine sleeping with them? Maingat na tanong ni Fernando. Tumango si Camila. Sa totoo lang, gusto niya makasama sa pagtulog ang mga bata dahil matagal na rin ang huli. Sanay naman ako, Anya. I'm sorry you had to come with us instead of having fun in the bar. Mas gusto ko nga ang ganito kaysa ang malasing. Natawa siya. Nag-enjoy naman ako kasama ang mga bata. How about me? Fernando looked at her with hopeful eyes. Did you enjoy being with me? Natood si Camila sa kinatatayuan. Tula lang nakatingin kay Fernando. Her heart thumped loudly in her chest as he gazed at her deeply. Animo nagsusumama ang mga mata niya at may gustong marinig. Dahan-dahan siyang tumango. Di mawari kung tama bang ginagawang pag-amin o nahuhulog na ba siya sa bitag ni Fernando. Bitag nga ba? Ayos lang, sagot niya. Masaya ka namang kasama, di ka masyado masungit. Pagkasabi no, nag-iwas siya ng tingin at kinagat ay ibabang labi. I enjoyed being with you too, Camila. Nagulat siya na marahang haplasin ni Fernando ang kanyang buhok. I mean it this time. Bumalik si Fernando sa presidential suite ng mag-isa. Naroon na si Manuel at Peter, parehong bumaling sa kanya. Where are the kids? Why didn't you come back with them? Kuryosong tanong ni Manuel habang nagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya. Naglakad siya papunta ng sala at inabot ang bote ng wine. Sinalinan niya ang isang wine glass. They are with Camila. They will sleep with her tonight? Nilapitan siya ni Manuel. Puno ng pagtataka at kuryosidad ang mga mata nito. Manuel crossed his arms and tilted his head. Tell me, what's the real score between you and your ex-wife? Kuryosong tanong nito. Nahalata na kita eh. Di mo naman interes sa magpunta sa gantong lugar para magpakasaya at ipasyal ang mga bata. Alam ko may ibang dahilan. Si Camila ba yun? She seems not to know that the twins are hers. I think there was a misunderstanding in the situation. She didn't abandon our children. Someone else plotted it. Ani Fernando. Tumango-tungo si Manuel. Hinaplos pa ang baba nito. Ah, kaya pala biglang bait ka sa ex-wife mo ngayon. So that means you're allowing the twins to have contact with her? And you're planning to chase her back and remarry? Tinignan lamang ni Fernando ang kaibigan. Di sinagot ang mga katanungan nito at saka pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan si Manuel na naguguluhan sa sala. Sa sobrang kuryosidad, hinila nito si Peter. May alam ka ba tungkol dito? Lumunok si Peter at tumango. Mukhang gustong balikan ni boss si Ma'am Camila, ani Peter. Maagang gumising si Camila kinabukasan at nakitang nag-text sa kanya si Fernando 1 oras na nakalilipas. Are you awake? I will pick up the kids so that they can have breakfast. Nagtipa siya ng mensahe. Just woke up. I'll wake them up. Ginising niya mga bata. Ilang saglit pa dumating na si Fernando para sunduin ng mga to. Her ex-husband looked dashing in a white t-shirt and pants. May munting ngiti rin sa mga labi nito nang tingnan siya. They didn't make any trouble last night, did they? Tanong ni Fernando. Umiling siya at ngumiti. Hindi naman. Nakatulog agad sila dahil sa pagod. Napansin niya ang paglibot ng tingin ni Fernando sa loob ng presidential suite. Your friends aren't awake yet. Do you want to have breakfast with us? Paanyaya ni Fernando. Hinawakan ni Ashley ang kamay niya at nag-angat ng tingin. Waring sinasabi na gusto nitong makasama siya sa almusal. Nahihiya siyang bumaling kay Fernando. Okay lang ba? Tumango si Fernando at ngumiti. Yeah, I want you to eat with us too. Boss, mag-hiking po ngayon si Ma'am Camila at mga kaibigan niya. Pagre-report ni Peter sa kanya. Katatapos lamang mag-gym ni Fernando at pawis ang inabot ang tawalya para punasan ang kanyang mga pawis. He needed some lift to drink. Gusto niyang gawing tamang lahat ng desisyon niya ngayon. He must be out of his mind to think that he could still pursue Camila, but he must try his luck. Pagkatapos, nakatakda sila mag-check out mamayang gabi. Sad pa ni Peter. Tell Manuel to take care of my kids for me. Sasama ko sa hiking. Ani Fernando sa seryosong boses. Nanlaki ang mga mata ni Peter sa narinig. Sigurado ka, boss?
He smirked at him. Dead sure. Samantala, sa presidential suite ng mga babae, makikita ang busy sina Pia at Sheila sa pamimili ng mga damit na susuotin sa hiking. Ilang beses napabuntong hininga si Camila dahil kanina pa mga to sa ginagawa at malapit na magtanghali. Matagal pa ba yan? Tanong niya sa dalawa. Di niya alam ba't nahihirapan ng mga to sa pamimili ng damit, gayong mag-hiking lang naman sila. She was only wearing a white t-shirt, black leggings, and a pair of sports shoes. May nakatali ring black jacket sa kanyang bewang. Malapit na, saglit lang po, madam. Bumangis niya si Pia. Palibasa, di mo na kailangan magdamit na maganda dahil may nagagandahan na sa'yo. Umirap siya sa narinig. I don't know what you mean. Aniyat na upo sa couch na nakahalokip-kip. Pilang umiti si Pia hawak ang isang sports sando. Really? Haven't you noticed the way that Fernando looks and talks to you since we came here? Kumakasta para bang nandiligaw. Biglang bait? Pansin ko nga yun. Segunda naman na Sheila na lumabas ng walk-in closet, suot-suot ang black racerback nito at leggings. Di naman ganun ang CEO namin. He's too uptight, but when it comes to Camila, it seems like he couldn't break all his rules. Imahinasyon nyo lang yan? Ani at tumikim. Tsaka nag-iwas ng tingin sa dalawa. Paano ba naman kasi makahulugan ang tingin ng mga to? Di naman sumanhid para mapansin na nagbago ng trato ni Fernando sa kanya. She wasn't sure what had changed, but she would use the opportunity to get her children back. Yun lang ang plano niya sa ngayon. Maliban doon, wala na. Hindi siya nagpapadala sa mga ginagawa nito dahil ayaw niyang sa huli matalo siya. She did not want to be hurt by the same man all over again. Natigil ang pag-iisip niya na marinig ang dalawang katok mula sa labas ng pinto. Tingnan niya ang dalawa at nagtanong, may in-order ba kayo? Parehong umiling ang dalawa. Sige na, bilisan niyo na. Tingnan mo kung sino nasa labas. Sabi niya at saka tumayo para magtungo sa pinto. Pagkabukas ng pinto, kaagad nang bumungad sa kanya ang nakahalokip-kip na si Fernando. He was wearing a gray jacket with a white inner, sweatpants, and a pair of expensive shoes. What are you doing here? Nagtataka niyang tanong. I am here because I will join the hike. Diretsong sagot ng lalaki. Ano? Kumarap-karap siya at di makapaniwala tong tinignan. Bakit? Hiking is very dangerous. You need a man to be there in case something happens. Tinagilid ni Fernando ang kanyang ulo at bahagyang umiti. And I volunteer to be that man. May multong iti sa labi ni Camila nang marinig iyon. Magsasalita pa sana siya nang marinig ang tila ba mapang-asar na pagsipol ni Pia mula sa likuran niya. Inakbayan siya nito at nakangising sinipat niyang tingin si Fernando. Wow, you look more ready than us, komenta ni Pia. Trying to score some points? Pia, saway niya sa kaibigan at marahan tong siniko. She looked at Fernando who was not bothered by Pia's teasing remark. In fact, he looked full of confidence and radiance. Parang dito ang dating Fernando na pinakasalan niya noon. Bahaw siyang umiti. Then I guess you can wait for us for 5 more minutes? Di pa tapos magbisang dalawa eh. Sure, I'll be right here waiting. Whoa, right here waiting? May pang-aasar na ulit ni Pia. Okay, sabi pa nito at saka natatawang bumalik sa loob ng presidential suite. Nag-init ang mga pisngi ni Camila sa inasal ni Pia. Ayaw niya naman magmukhang affected sa harap ni Fernando, kaya ipinilit niyang kalma ang kanyang puso. Ang bundok sa gilid ng resort hindi gaanong mataas. It was a beginner-friendly mountain. Nung una siyang niyaya ni Pia kagabi, umayaw siya. Pero nang maisip na kailangan niyang igalaw-galaw ang katawan dahil puro trabaho na lang ginagawa niya sa loob ng ilang buwan, pumayag na rin siya. Hingal siyang naglalakad paakyat. Mabuti na lang di gaanong maaraw at di rin gaanong maputik ang daan. Nauna sa Pia at Sheila na hindi matigil sa pagsaselfie at pagkausap sa ilang mountain hiker na nakakasabay nila. May ilang foreigners pa nga na kinausap ang mga to. Si Fernando naman nasa likuran niya, nalingon niya ito. Kumpara sa kanya, mas kalmado ito. Animoy, hindi nakakaramdam ng hingal at parabang ninanamnam ang bulubunduking tanawin sa gilid ng trail. Are you alright? Tanong ni Fernando sa kanya nang sabayan siya nito sa pag-akyat. Panay ang hinga niya na malalim pero alam niyang normal lamang iyon. She nodded her head and sighed heavily. Yeah, how about you? Sagot niya. I'm fine.
Good thing I hit the gym earlier, ani Fernando. Mabutit pinayagan ka ng mga batang sumama sa amin. Kuryoso niyang tanong. I don't know. I told them I wanted to join you in the hiking and they just said, go for it. Naparunok siya sa narinig. Mukhang todo cheer pa ang kambal sa katakatakang paglapit ni Fernando sa kanya. Na-imagine niyang mukha ni Ashley, pinapalakas pa ang loob ng daddy nila. You did not bring your kids here, komento ni Fernando. Gusto nilang mag-enjoy muna ako kasama ng mga kaibigan ko. They were the first ones I invited to come with me. It felt strange that they didn't want to go here with me, but then they realized me that I also need a break from being a mother. And the father of the kids? Nahinto sa paglalakad si Camila. Animo binundol ang puso niya dahil sa tanong na yon. Hindi niya alam. Sagot niya sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ni Fernando. He didn't know you were here and having fun? Umiling siya at lumunok. Kiniyom ang kanyang kamay na mahigpit. Hindi niya alam ang tungkol sa mga bata. Tumigil sa paglalakad si Fernando sa narinig. He looked at Camila with a frowned face, shocked by what Camila had just said. To know that Camila had children from another man was a huge thing, and to find out that that man didn't know the existence of these children was another thing. Ano pa ba ang mga bagay na nililihim na isang Camila Hendrickson? Silence filled the air between them. Di alam ni Fernando kung anong dapat sabihin. May pangamba siya na masaktan ng babae sa pamamagitan ng salita. He did not want to judge her decisions about her children. Mga anak naman ito mga yon. Ngunit kung siya nasa posisyon ng ama ng mga batang itinatago ni Camila, magagalit siya ng sobra. Bakit kailangan itago ang mga bata, hindi ba? Pero sino ba siya para questionin ang desisyon ni Camila? Di naman niya alam ang tunay na nangyari sa pagitan nito at ng lalaking yon. You're not planning to tell him? Tanong-tanong niya. Umaasang nagsasabi pa si Camila sa kanya dahil gusto niyang malaman kung anong nasa isip nito. Huminga na malalim ang babae. Kita sa mata nito na hindi ito komportabling pag-usapan ang bagay na yun. May kung anong lungkot at galit din dumaan sa mga mata nito. Sa tingin ni Fernando malalim yun. Bagay na lubang napakaryoso sa kanya. I don't know, iling ni Camila. I'm not ready to tell him. Baka kunin niya ang mga anak ko? Naglikot ang mata ni Camila bago bumaling sa kanya. Kung ikaw nasa posisyon niya, will you take my children away from me if you found out I've been hiding them from you? Huminga siya ng malalim at saglit na nag-isip. Will you? Umiling si Fernando. No, but I will demand some rights if you're willing to discuss it. Tumango si Camila, pinalanda sa mga daliri sa kanyang buhok. It is just very complicated. I'm sorry, I asked. Ani Fernando at marang hinawakan ng braso ni Camila. I didn't mean to put you in a tight spot. It's fine, sagot ni Camila at tipid ng ngumiti. Tara na, medyo nahuhuli na tayo. Pagkasabi noon nilagpasan siya ng babae. Nagpatuloy ito sa pag-akyat. Tayong pagbuntong hininga lang ang nagawa ni Fernando. Sa isip niya, wasn't it too unfortunate of Camila to meet two men who brought her such pain and suffering? Ngunit kung mapagbibigyan naman niya ako sakali lamang, itatama niyang pagkakamali niya. Ayaw na niyang saktan muli ang ina ng mga anak niya. Halos isang oras sumakit ang grupo nila bago narating ang summit. Hingal na hingal si Camila pero sumilay ang ngiti sa kanyang labi na makita napakagandang sea of clouds mula sa tuktok ng bundok. Ang sariwang hangin pumapawi sa pawisan niyang mukha. Pakiramdam niya naging bagong tao siya na marating ang lugar na yon. Let's take a picture. Tuwang-tuwang bulalas ni Pia at saka nilabas ang phone para mag-picture. Inakbayan siya ng kaibigan. Automatiko naman siyang umiti sa camera. Cheese! Sama ako! Wika ni Sheila. Lumapit si Fernando sa kanila. Ako na, kunan ko kayong tatlo. Great! Ani Pia at binigay sa lalaki ang phone. Seryosong tinapat ni Fernando sa direksyon nila ang camera. Camila looked at him and couldn't help but notice the redness of his cheeks. Mukhang mga kamot yon, marahil dahil sa lamok or insektong kumakagat sa kanila habang paakyat. Ganun man di siya nakarinig ng anumang reklamo mula sa dating asawa. Ngayon naman eto't nagbistulong photographer pa nila. Matapos silang kunan ng picture, ibinalik na ni Fernando ang phone kay Pia. Oh, kayo naman. Sabi ni Camila. Inila si Fernando para patabihin sa kanya. Anong... Di makapagsalita si Camila na maramdaman ang pag-akbay ni Fernando sa kanya.
Nakangiti itong tumingin sa harap niya at saka pumesa si Pia para kunan sila ng picture. Camila, smile! Utos pa ni Pia. Sa kabila na mabilis at tibok ng puso niya, pinilit niyang ngumiti. Tumawa si Pia. Grabe ang stiff mo naman, Camila. Hindi pa ba tapos? Tanong niya. Ilang beses pa silang kinunay Pia bago sila nito tantanan. Bahagya siya lumayo kay Fernando. Kunwari nagtingin-tingin ng tanawin, pero ang totoo ayaw niya makita nito ang pamumula ng kanyang mukha. Nilabas niya ang kanyang phone at pinitsura ng Sea of Clouds at nag-selfie din. Isasend niya mga yon kina Kevin at Kelsey mamaya. Ibubulsa na sana niyang phone nang bigla itong mag-ring. Agad siya nataranta na makitang si Kevin ang tumatawag at mabilis lumingon para hanapin si Fernando. He was already on the other side of the summit kasama ni Pia. Kaswal na nakikipag-usap sa dalawa. Dahil malayo naman to sa kanya, sinagot niyang video call ng anak. Mommy! Bungad ni Kevin nang sagutin niya ito. Katabi nito si Kelsey na panay ang kaway sa kanya. Mommy, where are you? You wouldn't believe what I did today. Babies. Mommy just hiked a mountain. Wow, ang galing mo, Mommy. Is it beautiful up there? Tumango siya. It's amazing. Look, oh. Tinapat ang camera sa Sea of Clouds para makita ng mga anak. Wow, Mommy. There are many clouds up there. Yes, and it's windy here. Masarap sa pakiramdam. Wika pa siya. Binalik niyang camera sa kanya. When you grow old, we can do this activity too. Kasama po si Kuya Axel, Mommy. Oo naman. Yay! We'll love it, Mommy. We miss you po. Miss ko na rin kayo. Uuwi na rin si Mommy mamaya. Malambing niyang sabi. We will wait for you, Mommy. Is that Kevin? Lumundag ang puso ni Camila sa loob ng kanyang dibdib nang marinig ang boses ni Fernando mula sa kanyang likuran. Kabado niya tong nalingon. Nakaawang ang labi at di malaman ang sasabihin. Kevin, why did you suddenly call your tita Camila? Tanong pa ni Fernando sa anak na nasa screen. Halata sa mukha ng kambal, nagulat sila na makita ang daddy nila. Walang salitang binaba ni Kevin ang video call at mabilis binulsa ni Camila ang phone. Di siya makatingin diretso kay Fernando dahil sa sobrang kaba. What did they say? Kuryosong tanong ni Fernando. They just called to say they wanted to play with me later. They didn't ask for me? Umiling siya. Iniiwasan pa rin ang tingin nito. Hindi naman. Tss, my children have a favorite, I guess. Bahaw siyang umiti at tumango. Siguro nga. Napansin ni Camila ang ibang mga hikers pababa na ng bundok. Pababa na sila oh, baba na rin tayo. Sure. Tatawagin ko lang sila Pia. Aniya at saka nilagpasan to. Ramdam na ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Muntik na silang mahuli ni Fernando. Mabuti na lang binaba ni Kevin kagad ang video call. Kung makikita ni Fernando nasa villa mga to, magtatakang lalaki. Mabubunyag ang katotohanan kung ganun. Pia, Sheila, baba na tayo. Sabi niya sa dalawang kaibigan. Ha? Why? Ang aga pa. Reklamo ni Pia. Maya-maya na. Kung ayaw niyo, mauuna na ako. Ani at sinunda ng mga pababang hikers. Camila, oo na, bababa na nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Nagmamadali siyang maglakad pababa ng trail. Medyo makipot ang daan, ngunit tayong nasa isip niya makabalik sa resort. Dahil sa nangyari, nakaramdam siya ng pagkataranta. Doon niya napagtanto, hindi pa siya handa sa konfrontasyon. Natakot siyang malaman ni Fernando ang lahat. Nag-init ang mga mata niya habang binabaybay ang mabatong trail. Gusto niyang maiyak dahil sa prostasyon at habang kumakain sa kanya, nakaba. Camila, tawag sa kanya ni Fernando na sa hula niya nakasunod na sa kanya. Camila, easy, you might trip if you... Huli na ang paalala ni Fernando dahil di niya napansin na malaking ugat ng puno sa kanyang daraanan. Natapilok siya at nawala ng balanse. Natumba siya at nagpagulong-gulong sa pababang trail. Camila! Dinig niyang malakas sa sigaw ni Fernando. Napasigaw si Camila nang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang paa. Mangiyak-ngiyak sa sakit si Camila habang yakap-yakap ang kanyang tuhod. Sinubukan niya bumangon mula sa pagkakahiga sa madamong trail, ngunit hindi niya magawa. Pababa ang trail at ang uluhan niya ay nasa gawing paibaba. Camila! Sigaw ni Fernando. Mabilis nagpadulas ang lalaki sa pababang trail para agad siyang madaluhan. He immediately helped her get up, taking her head into his arm. Are you alright?
bakas ang pag-aalala sa boses nito. Umiling siya sa gitna ng malalim na paghinga. Yun pa ako. Agad in-inspeksyon ni Fernando ang kaliwa niyang paa. Mabilis na maga ang buto nito. She stumbled so hard that her ankle got twisted. Alam niya may naipit pang ugat dito. We need to send you to the resort's clinic. Seryosong wika ni Fernando. May masakit pa ba sa'yo? Umiling siya at kinagat ang labi. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. Masyado siyang nagpadala sa agos ng kanyang emosyon, kaya hindi naman siya nakapag-ingat. It was all her fault. The stupidity in her gets the best of her, and now, this was her situation. I'll carry you then. Ani Fernando at walang ano-ano, kinarga siya. Di na siya nagreklamo pa at tumawak na lamang sa balikat ng dati niyang asawa. Gusto pa niya makababa ng bundok ng buhay, kaya't makikisama siya rito. Dinig niya ang pagtawag ni Pia at Sheila sa kanya. Nakita ng mga taong nangyari talata ang pag-aalala sa boses ng mga ito. Kagaktak ang pawis ni Fernando habang maingat na bumababa sa trail. Batid ni Camila na nahihirapan ang lalaki sa pagtawid dahil makipot at mabato ang daan. At mas mahirap lalo na't buhat-buhat siya nito, ngunit wala siyang kahit anong reklamong narinig. Halos mag-iisang oras nilang binaybay ang pababang trail hanggang makarating sila sa baba. May medic na nakaabang doon kaya naman agad silang dinalohan ng mga to. Dinala siya sa klinik ng resort kung saan metikulosong sinuri at ginamot ang kanyang paa. Naroon si Fernando at pinapanood ang ginagawa ng doktor. Samantalang nasa labas naman si Pia at Sheila para maghintay. Isang guardian lamang kasi ang papwede sa loob. Mabuti na lamang at hindi na bali ang buto mo. The swelling should be gone. After a day or two, make sure to take your medicine and strictly rest your food. Anong doktor matapos lagyan ng benda ang paa niya. Tamango si Camila at nakahinga na maluwag. Buong akala niya hindi na siya makakababa sa bundok matapos na nangyari. The thought of not being able to go home alive for her children totally scared her. Can you run some other test? I want her full body check to make sure she's fine. Seryosong utos ni Fernando sa doktor. I'm fine, Mr. Madrid. I just want to make sure, Camila. Maraing wika ni Fernando. Mahimigan pa rin ang pag-aalala sa boses nito. This is my fault. I should have followed you immediately. Umiling siya. No, it wasn't your fault. Huminga siya na malalim. Ako tong di tumitingin sa dinaraanan. Doc, have her full body check, please. Hindi na kailangan, di naman nauntog ang ulo ko eh. Giit niya. But what if there's an internal bleeding or something? Tiningnan niya na seryoso si Fernando. Doktor siya. Malalaman niya kung may mali sa katawan niya at kung may dapat ipangamba. I'm okay. Paalang kailangan i-check sa akin. Saad niya at bumaling sa doktor. Salamat, Doc. I'll do everything you said. Tumikim ang doktor na nakatayo sa gilid ng clinic bed at sinabi, Excuse me, but I have to check on another patient. Just let me know if you need anything, Mr. Madrid. Namakalis ang doktor na mayani ang katahimikan sa kwartong yon. Tumingin siya kay Fernando at seryoso lang siyang pinagmamastan. Kagat nito ang ibabang labi. Tila ba hindi masayang di nasunod ang gusto. I'm fine, Mr. Madrid. Ulit niya. Di naman grabe ang nangyari sa akin. I'm sorry if I acted as if the situation was so severe at that moment. Nagpanik lamang ako. I'm worried about you, Camila. Wika ni Fernando. Batid ang prostasyon sa mukha nito. What would I tell the children if something happens? Di tinuloy ng lalaki ang sasabihin. He turned around and palmed his face. You're really stubborn. Tanging usal niya. Napangiti si Camila sa narinig. I guess I am. Don't do that again, alright? Bumaling si Fernando sa kanya at inis siyang tiningnan. You should always take your time in everything you do. The more impulsive you are, the more trouble may come after you. Di makapaniwala si Camila na nakikita niya kung paanong pumitik si Fernando nang dahil sa nangyari sa kanya. It had been so long since the last time she'd seen him acting this way. Nuts and disoriented. Gayunpaman ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang inaakto nito. Gabi na nang humintong isang family car sa harapan ng villa ni Camila sa passenger seat. Bumaba ang tingin niya sa dalawang batang katabi niya. Halata ang lungkot sa mga mata nito dahil kailangan nilang maghiwalay. Tita Pretty, I had fun spending time with you in the resort. Sabi ni Axel at niyakap siya.
You should rest and let your body heal for days. Don't make any harsh movements so it won't hurt, okay? Di na pigilang umiti ni Camilla. She nodded her head and caressed Axel's soft hair. Oo naman, masusunod po. Wika niya at pagkatapos niyakap si Ashley. Makikinig ka sa daddy mo palagi, ha? I hope I can speak more the next time we see each other. Is that a deal? Tumangol si Ashley. Nakangusot at halatang iiyak. Mamimiss na naman niya ang kanyang mommy. Pinanood lang ni Fernando mula sa rearview mirror ang pagpapaalam ni Camilla sa mga bata. Halata sa mata ng mga anak na ayaw nilang pakawalan si Camilla. Bagay na hindi na kinwestiyon pa ni Fernando dahil alam niyang malapit ang loob ng mga to sa kanilang ina. Marahil dahil na rin sa lukso ng dugo. He got out of the car and walked around it, opening the door of the passenger seat. Tumingin sa gawin niya si Camilla at tipid siyang nitian. Let me take you inside. He offered and then looked at Peter on the front seat. Bantayan mo mga bata, Peter? Yes, boss. Inalalayan ni Fernando si Camilla mula sa pagbaba sa sasakyan hanggang makapasok to na maayos sa loob ng villa. Agad naman silang sinalubong ng mga lolo at lola nito na may nag-aalang ekspresyon na makita ang nakabendang paa ni Camilla. Ano nangyari sa'yo, iha? Nag-aalalang tanong ni Lola Lucia at saka inalalayan si Camilla para makaupo sa sofa sa sala. Natapilok lang po, la. Malayo sa bituka? Sagot ni Camilla at nginitian ng lola. Bumaling siya kay Fernando na nilibo at nantingin ang buong villa at animo may hinahanap. Siguro ang mga anak niya. Bago pa sila makarating sa villa, nag-text na siya kay Kevin na magtago sa kwarto dahil ihahatid siya ng daddy nila. Thank you, Mr. Madrid. Wika niya para kunin ang atensyon ito. You should get going. Mukhang inaantok ng mga bata sa kotse. Tumungo si Fernando at nagpaalam sa mga lolo't lola niya bago tuloy ang umalis. Nang marinig ang tunog ng pag-alis ng family car, saka palang lumabas ng kwarto sina Kevin at Kelsey. Nagmamadaling bumaba ang mga to sa hagdan at niyakap siya. Mommy, we're so worried. Kuya Axel informed us about what happened to you. Are you sure you're okay? Nag-aalalang bungad ni Kevin. I'm alright, baby. Hinila niya ang dalawang anak at niyakap na mahigpit. Mommy, we almost got caught. What did you tell Daddy? Tanong pa ni Kevin. Di naman siya nagtaka. I was able to make an alibi. Sagot niya tinaplos ang buhok nito. Tumikim si Lola Lucia at marang hinagod ang kanyang likod. Camilla, iha, hindi sa nangihimasok ang lola sa sitwasyon mo, ha? Pero baka panahon na para paghandaan mong ipagtapat kay Fernando ang lahat? Tama ang lola mo, Camilla. Huwag mo nang hintaying mas lumala pang sitwasyon. Baka mahirapan ng mga bata. Segunda pa ni Lolo Matias. Di makasagot si Camilla sa sinabi ng kanyang lolo at lola. Tila ba may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Panahon na nga ba para malaman ni Fernando ang totoo? Dito na po nagtatapos ang ating kabanata.